Isa na namang modelo ng Japanese automaker brand na Mitsubishi sa Pilipinas ang inilabas sa pinakabagong update ngayong buwan lamang ang matutuklasan natin sa pagkakataong ito. Isa sa pamilyar na 7-seater car sa bansa na ginawang mas malakas, mas matipid, mas kapanapan na bigs sa pagkakaroon ng mga makabagong katangian kasama ang magandang estilong pang-external na meron ito ngayon. Ang pinakamagandang upgrade sa modelong ito na inaasahan ng marami at yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inilabas na sa Philippine market ang pinakabagong update ng isa sa pinakasikat na 7-seater SUV car dito sa bansa, ang Montero Sport 2025 model. Isa ito sa pinakahinihintay ng marami na pagbabago sa isang maaasahang midsize sa loob at labas ng kalsada. Ang bagong modelo ay naglalaman ng makabagong katangian gaya ng makabagong pangkaligtasan at pangseguridad, kasama ang makabagong antas ng makina, improved reliabilities at mas naging maaasahan. Unang-una sa external na bahagi ng front face nito, makikita kaagad ang na-redesign na radiator grille. May konsepto na tinatawag na robust and sporty design. Mas lumakas ang appearance, naging matatag ang pormahan at mas naging sopistikado. Para tuloy itong isang ganap na off-roader na ngayon, mula sa dating disenyo na parang maamo, ngayon ay naging matapang. Pero hindi pa rin nawawala ang dynamic front fascia na signature design nito. Mas in-upgrade nga lang ngayon. Dinadala rin ng bagong itsura ng malaking butas ng undergrille na honeycomb design na kung saan makatutulong din sa cooling system ng makina, lalo na kapag tumatakbo ito ng mas mabilis. At ang dalawang boomerang shape o chrome C accent sa magkabilaang gilid, kasama ang dalawang malakas na mga headlamp nito. Naka-HID bulb na ito para sa top-of-the-line model na nilagyan ng mga maaasahang klase ng bulb. Mas maliwanag kumpara sa mga standard na klase at sumusunod sa galaw ng sasakyan, lalo na sa mga pakurbadang kalsada. Naka-LED type na klase ito kasama ang daytime running light nito na nagbibigay din ng mas magandang visibility sa gabi, at ang additional lighting system sa ibaba, kung saan dito naman nakalocate ang mga clearance parking at ang mga turn signal light. Pagdating sa side profile, pareho lamang ang disenyo ng previous model dito sa bagong modelo pagdating sa panggilid na bahagi nito, kasama ang mahabang side step board panel. Ngunit pagdating sa gulong, ibang-iba na ang disenyo ng mags nito. Sa ibang feedback, parang naging pipitsugin daw ang itsura nito at parang naging mahinang klase ang pagkakadesign nito. Pero para sa akin mga kaibigan, ito ay perpekto lamang para sa bagong itsura nito ngayon. Kasi para siyang LEC o propeller, mas nabuboost nito ang dating ng bagong modelo, lalo na sa bago nitong performance na mas pinalakas na raw sa dati. Yun ay opinion ko lang naman. Ang kabuang sukat pa rin ng gulong nito gaya ng dati ay may kabuang size na 265x60R18 at naka-radial tubeless. Pagdating naman sa rear portion, ang teardrop design combination tail lamp, mga stop lamp ay naroon pa rin. So matotal walang masyadong nabago sa tail portion. Kasama ang mga reflector, rear spoiler, automatic ding nagbubukas ang tailgate nito kapag itataas mo ang paa mo at itatapat sa ilalim nito. Kaya mas madali na ang access at hindi ka mahihirapan, lalo na kung may mga bit-bit ka na hindi mo pwedeng ilapag para mabuksan lamang ang pintuan. Tapos na tayo sa external. Sa bagong interior concept design naman tayo, ay mas pinaunlad din ang kaginhawaan o comfort para daw maranasan ng mga pasahero, driver at lahat ng occupants ang bagong level ng pagiging komportable nitong bagong Mitsubishi Montero Sport. Gamit ang maluwang na interior base, inakma sa iyong mga pangangailangan. Ang top-of-the-line Montero Sport 2025 variant model ay nilagyan ng bagong kulay brown na leather seat cover na may heat guard na kung saan kahit matamaan at mababad sa sikat ng araw, hindi pa rin masakit sa balat kapag inupuan kasi hindi nag-iinit. At kasama ang bagong center console, gear shift panel na may bagong design, stitches ng brown cover.
Ang multifunctional na steering wheel o manubela nito ay may bagong disenyo na rin. Ito ay may 3 spoke leather wrap at gaya ng dati ay mas accessible. Kasi narito na lahat ng control na hinahanap mo. Control ng audio, phone connectivity, headlamps, wiper, cruise control, driving mode at ang iba pang mga features. Makikita naman sa likod ng manubela sa harap ng driver ang bagong colored LCD display meter panel gauge. Para na itong naging monitor screen sa klase na nagbibigay ng mahalagang impormasyon ng sasakyan, kabilang ang data ng speed, milyahe, orasan, mga notification at marami pa. Meron din ang user-friendly na interface nito ng matataas na kalidad ng mga graphics para lubos na mas maunawaan ang mga function at ibig ipahiwatig ng mga lumalabas na sign at mga notifikasyon sa meter panel gauge nito. Gaya ng driving mode system nito na malinaw na lumalabas dito. At pagdating naman sa infotainment system, sa Thailand may bagong size ito na 10 inches size display screen. Not sure kung itong dumating sa Philippine market ay ganun din o nag-stick na sa 8 inches size display. Pero bagamat ganun, nilagyan pa rin naman ito ng mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Para sa Apple CarPlay, kapag nakonect mo ang iPhone mo dito, magkakaroon ka ng smart access sa Apple Music, Apple Maps, Messages at ang voice command. Ganon din sa mga Android Auto na magkakaroon din ng voice command kapag na-connect. Parang focus mo lalo na kapag nagdadrive ka ay sa kalsada lang. Less hassle na rin dahil magsasalita ka na lang para pagganahin ng isang sistema. Isa pa sa pagiging komportable nitong bagong Mitsubishi Montero Sport ay pagkakaroon din ito ng bagong aircon system at mga aircon blower na sinamaan ng Nano X technology na kung saan meron itong climate control system na nagge-generate ng hydroxyl radicals, isang chemical na pumapatay at nag-aalis ng anumang virus o masamang amoy na sumasama sa hangin papasok ng sasakyan. Ang kagandahan nito, lalo na kung may mga nauusong virus ay ligtas itong masasakyan kahit ng mga bata, sanggol at may mga kapansanan. Sinamahan na rin itong bagong Montero Sport ng sunroof o moonroof, isang bintana sa taas ng bubong na kung saan pwede mo na ring malanghap ang sariwang hangin lalo na kung bumabiyahe ka o bumababay ka sa probinsyang kalsada. At makakatipid ka pa ng power sa aircon system. Ang Mitsubishi Montero Sport 2025 model ay mayroon ngayong 4 na klase din ng variant na pagpipilian. Ang dating Montero Sport GT na ngayon ay kilala na sa tawag na Black Series ay nagkaroon din ng 2 klase. Ang Montero Sport 2-wheel drive Black Series automatic transmission at ang 4-wheel drive Black Series automatic transmission. Habang ang 2 klase pa ng Montero Sport 2024 model ay ang GLS at GLX variant. Ang GLX variant o pinaka-low variant nito ay may 2 klaseng pagpipilian din, isang naka-manual at isang naka-automatic. Ang lahat ng mga variant ay may pagkakapareho lang ng disenyo, maliban sa color combination. Dahil makikita mo kagad ang pagiging unique ng top variant sa pagkakaroon ng full blackout color front radiator grille, full blackout din na roof panel, at full black din na mga mags sa gulong. Kaya naman tinatawag itong Black Series. Pagdating sa engine specs, ang bagong Montero Sport 2025 model ay pinapagana pa rin ng subok ng makina na 2.4 liter, 4-in-1.5 Maybach diesel engine na naka 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at naka turbocharge na gumagawa ng maximum output na 179 horsepower at 430 Nm ng torque. Meron itong manual at automatic na transmission type, depende sa variant na pipiliin mo. Ang automatic na transmission ay merong 8 speed variable gear shifting, habang ang manual transmission nito ay may 6 na speed gear shift lamang. Kung mas prepared mo ang hanggang sa 8 speed, yung hindi ka talaga bibitinin, ang automatic type nito ang maire-recommend ko sa iyo, na gumagawa ng bilis ng hanggang sa 175 to 185 km per hour. Ang maximum speed ay nakadepende pa rin sa magmamaneho
at sa klase ng kalsadang dadaanan. Meron itong fuel tank capacity na 68 liters at kumukonsumo ng 13 km per liter sa city ride, habang 16 km per liter naman para sa highway o yung maluluwag na kalsada na pwede tayong magbilis ng takbo. Mas tumipid din daw ito sa dati ng 1 litro. Pagdating naman sa safety, sa tagal ng namamayagpag ng SUV car na ito, isa pa rin sa mga pinagbubuti ng brand ang pangkaligtasan at pangsiguridad nito. Gaya ng inilagay sa bagong Montero Sport ngayon na mga bagong features para sa safety at security. Unang-una dito ay ang multi-around monitor. Ito ang camera na kung saan nakikita mo ang buong paligid nitong sasakyan habang nasa loob ka. Kilala ito sa tawag na 360 camera. Well, actually, meron na rin naman ganitong features sa previous model at inilagay rin sa bagong modelo. Nakikita ng multi-around monitor ang palibot mula sa bawat anggulo. Nagbibigay ka panatagan sa pagmamaneho, lalo na kung maidadrive mo ito sa mga masisikip na kalsada. Meron itong isang bagong features pa na tinatawag na Ultrasonic Misacceleration Mitigation System o UMS, na pansamantalang kinakat nito o pinapabagal ang takbo ng makina, lalo na kapag aksidenteng natapakan lang ang accelerator pedal o hindi sinasadyang matapakan. Meron din itong Rear Cross Traffic Alert System. Inaalertuhan ka ng sistemang ito sa pamamagitan ng isang signal babala sa side mirror kapag may nakita itong gumagalaw na bagay sa likod ng kotse, habang umaatras o di naman kaya may biglang dumarating na sasakyan sa likod mo para hindi mo masagasaan paatras. At meron pang isa na tinatawag naman na blind spot warning system. Mas na-enhance ang safety nito sa oras na nagpapalipat-lipat ng lane o linya sa kalsada na kadalasan makikita sa highway. Ang sistemang ito ay nag-a-activate ng signal o babala sa side view mirror kapag may nakitang sasakyan sa iyong blind spot sa loob ng 70 meter sa likod mo sa katabing lane. Para nang sa ganun, kung gusto mo man mag-overtaking ay ligtas ka pa rin makakapagpalit-palit ng direksyon. Meron din itong Forward Collision Mitigation System. Itong sistema ay nilagyan ng sensor o radar na nakakabit sa harapan ng sasakyan para matrack ang biglaang mga tumatawid na pedestrian at biglang mga humihinto na sasakyan. Para maabisuhan ay nagsisend ito ng alert sa driver at kusang nagbabawas ng bilis o automatic din nag-a-apply ng emergency braking para hindi tuluyang mabangga ang pedestrian o ang sasakyan na humihinto ng biglaan. Sinamahan pa ito ng Active Stability at Traction Control System o tinatawag na ASTC. Inimprove ng features na ito ang stability ng sasakyan na kung saan gumagamit ng onboard sensor para makita ang galaw ng sasakyan at tutulong na rin sa maayos na pagkontrol ng mga gulong nito, lalo na kung maidadaan mo ito sa malulubak, mababato, matutubig o di naman kaya magamit mo ito na may malakas na klase ng ulan, ay safe ka pa rin makakapagmaneho nito. At ang panghuli na inilagay din sa bagong Montero Sport 2025 model ay ang tinatawag na Adaptive Cruise Control System o ACC. Ang Adaptive Cruise Control ay gumagamit ng built-in radar o sensor para ma-maintain ang layo ng distansya sa sasakyan na nasa unahan mo, para mabawasan ang stress sa pagmamaneuver lalo na sa mga matatraffic na lugar, at para mas maging komportable na rin kahit papano. Kasi ang sistemang ito, once na maset mo na, kusa na itong aandar susunod sa galaw ng sasakyan na nasa unahan kahit pa hindi ka nakatapak sa accelerator pedal o gasolina nito, ay gagalaw pa rin ito once na gumalaw na rin ang sasakyan na nasa unahan. Kaya hassle free ka na dito. Ganyan ang nagagawa ng Adaptive Cruise Control System nito. At ang iba pang mga safety features mga kaibigan, kagaya pa rin naman ng previous model na nilagyan pa rin ng anti-lock braking system, electronic brake force distributor at brake assist na sumusuporta para mas gumanda ang kapit ng braking system o di naman kaya ligtas kang makapagpreno. Kasama ang ilan pang mga safety measure gaya ng mga airbags, seat belt, engine check warning, mga parking sensor at mga camera.
At meron din itong crash sensor. Kasama rin dito ang vehicle stability control system at marami pang iba. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng matitibay na klase ng mga suspensions na naka-double wishbone sa front suspension na may kasamang shock and coil spring at multi-link suspension naman para sa rear suspension. Kasama ang makakapit na braking system na naka-ventilated disc type sa front at ordinary disc naman para sa rear. Meron itong 6 na speaker para sa audio sounds at mga connectivity. Kasama rin sa bagong Montero Sport ang wireless charging system na bagong features ngayon. At ilang pang mga USB port socket na pwedeng pag-chargean ng gadget. At kasama rin ang accessories power outlet na kung saan pwede mong paglagyan ng saksakan ng mga appliances. Maraming bulsa na makikita dito mula sa harap at likod. Kasama ang mga console pocket nito at ang mga bottle and cup holder na lagayan ng mga inumin. Kaya itong bagong Mitsubishi Montero Sport 2025 model ay tiyak na mas magugustuhan mo. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang bumili ngayon ng mas maganda na rin, na sigurado ka na sa bibilhin mo bago ka maglabas ng pera, ito ang isa sa maire-recommend ko sa iyong 7-seater car SUV na narito na sa Pilipinas ngayon. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa pinakamababang variant na may presyo na 1,568,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,502,000 pesos dito sa bansa. Kung may plano kang bumili ngayon, pwede mo akong i-PM mga kaibigan para makatulungan kita dyan. Pati na rin sa financing o yung hulugan kung gusto mo ng hulugan. So hanggang dito na naman po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa baba pagkatapos ng video nito. Para sa mga bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!